Ah. ah. Esme, bumubula bibig. Sino na naman yung bumubula bibig? June Ensley, shout out sa'yo. Maraming salamat. Nagpa-member po 1 month member na po. Okay. Thank you, June Hensley. Although I have my sunglasses, Ayun. this is to avoid the glare here in the studio. But all I can do, mga boss, I will try to read between lines. Yun. Itong si former President. Yun kasi alam mo, always read between the lines. Ha? Hindi. Bago ko ituloy, huwag kayo magagalit bago ko itutuloy. Ito, medyo late ko nang natutunan. No? Kaya nagkaloko-loko eh. Oo. May kasabihan po kasi, ang babae, sabi nila pero sa tingin ko effective. Ang babae, huwag mong papakinggan yung sinasabi. Pakinggan mo kung ano yung gusto niyang iparating. Kasi minsan daw, ang babae, iba sinasabi, iba ang gustong parating. Dati hindi ako marunong magbasa niyan. Tapos, nung mga kalaunan, nung medyo nagkaedad na ako, medyo natututunan ko na. No? Effective. Mabasahin yung babae. Hindi ko sinasabing babae si Duterte. Kaya lang, kasi, iba, if you read between the lines, iba yung sinasabi, iba yung katotohanan. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, Aurea Haway. Rodrigo Duterte. Let's get it straight. Hindi ko kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni hindi ko siya nakikita face-to-face o eyeball-to-eyeball. Hindi ko siya nakakausap or minsan man nakausap sa telepono. Kaya hindi kami magkakilala. So, pinapatunayan dito ni Ben Tulfo na ito ay talagang, yung kanyang analysis ay lehitimo. Dahil hindi naman sila magkaibigan. Kahit naman ako si Tatay Digong, once ko lang siya nakita eh. Hindi naman kami nagkakausap din yan. Diba? So, lehitimo yung mga sinasabi. Hindi porket nagpapalakas kasi kaibigan, ganun, diba? Hindi, walang ganun. Tama si Ben Tulfo. Gusto ko lang siyang subaybayan. Ako rin. Consider me just a spectator, a very serious observer from the outside. Gusto ko yung estilo niya, mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Yon. Ang hirap niyang bitagin. Hindi, si PRRD, yung style na yan, yung ginagawa ni PRRD ngayon, yung ganyan, natural. Pansin nyo, ginagaya yan ng mga ibang politiko. Pangit, di ba? Hindi effective. Yung palamura, yung laging pagalit, yung, di ba? Hindi effective. Kay Tatay Digong effective. Ikaw ang mabibitag Correct. kapag sinubukan mo. I find it very amusing, interesting, ika nga. I'm fascinated by the way he plays around with words and he's having fun. Yun ang masarap doon. Yun. He's playing with words and he's having fun. Bakit? Organic. Natural ni Tatay Digong. Kita mo ngayon, binabanatan siya. Si Tatay Digong, lumambot. Ay, si Tatay Digong, nagbago. Ay, si Tatay Digong, natakot kay Marcos. Ganyan ang bato. Pero tama si Ben Tulfo. He's having fun. Alam niyo kung bakit? Di ba? Bukod dun sa organic, style eh. Alam niya, yung sinabi niyang yun, hindi siya nadulas. Hindi dahil nag-uulyanin. Plinano yung sinabi niya. Hindi yung basta nadulas. At alam niya magiging resulta at kinakagat ng tao. Kaya he's having fun.
Kasi yun ang gusto niya mangyari. Kagatin ng tao. Sometimes entertaining, sometimes confusing. Himayin natin. Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibiro o hindi? Yun. Sagutin nyo lang sa utak nyo, ha? Paano natin malalaman kung si Tatay Digong nagbibiro o hindi? Paano natin malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng sinasabi ng mga kumukontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulyanin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulyanin, the brilliance of the person is starting to fade away. Which means sooner Which is kabaligtaran. Yung brilliance, yung talino nawawala. Tatay Digong hindi. Master champion pa rin. Di ba? Tactician. Chess player ang datingan. Paano nyo malalaman kung nagsisinungaling, nagpapatawa, lumalambot? Hindi nyo mabasa si Tatay Digong, di ba? Tanong ko sa inyo, ngayon niya lang ba nangyari yan? Na hindi nyo mabasa si Tatay Digong? O dati na? Same, di ba? Dati rin naman hindi mabasa si Tatay Digong eh. Hindi kumukupas, ganun pa rin. Dati lang, presidente siya, ngayon hindi na presidente. But that exactly, yung brilliance niya. Why? Hindi nyo siya mabasa. Napikon na nga to si Lamas eh. Hindi siya mabasa ng administrasyon. Exactly. Kasi hindi ka magaling na tactician kung basa galaw mo. Yari ka sa kalaban kung basa galaw mo. Kaya nga magaling si Tatay Digong kasi hindi mabasa yung galaw. Kaya nga naging presidente out of nowhere eh. Hindi nila malaman. Sino to? Duterte. Hindi naman, Davao lang yung kilala. Malayo pa sa survey, biglang bumulusok. Bakit? Hindi nila nabasa. Eksakto, di ba? or later is gonna lose it. Lahat ng yan, iisa-isahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sa harap ng media, harap ng kamera, harap ng mikropono, presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan, Malakas magbiro, di ba? Walang makagaya niyan. Pagka yung iba nagbibiro, corny. Di ba? Corny. Pag siya nagbiro, pasok eh. sige pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Yung birong pangungutya or sarcastic joke, magaling siya dyan. Yon. Isa yan, tandaan nyo yan. Sarcastic joke, magaling siya dyan. Agree. Watch carefully, listen carefully. Ito yung tinatawag na sarcastic joke, magaling siya rito. Tingnan na maigi. Yung tinatawag na sarcastic joke, he's having fun. Saglit, tumihina ba signal ko? Ayoko maputol to, maganda to eh. Yung sarcastic joke daw niya, he's having fun. Okay po ba? Saka ko ibabalik si Tulpo pagkaayos na ha? Kasi mahirap eh. Gusto ko maano to eh. Example, Example. pahayag niya. Sabi niya nga, sa TV to, nakita naman to, nag-cover, wala akong sinabing ganon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganon. Make it taking drug. Pero sabihin mong, adik, wala akong sinabi na ganon. Patayin mo na.
or papatayin o patayin ako ni Marcos yan. Kita mo, di ba? Patayin ako ni Marcos niyan. Di ba? Ilang beses niyang sinabi weak. Ilang beses niyang sinabing handa na akong mamatay. Tapos suddenly, takot siya kay Marcos. Suddenly, patayin ako ni Marcos. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Nakapunta na kayo sa mga kaibigan ninyo na napakaraming handa. Tapos sasabihin, "Oy, pare, kumare, pasensya na po kayo ha. Yan lang ang napaghandaan ko eh. Oo, kasi medyo naghihirap kami ngayon. Pag tingnan mo yung bahay, ang laki. Pag tiningnan mo yung kotse, BMW, 4, 3. Pasensya na po ha. Kasi lugi yung negosyo. Diba? O yung iba naman na mga babaeng sexy. Yung mga ganyan. Parang tumataba ako. Taba ako na ata. Wala nang taba lumalabas eh. Tabang-taba pa siya. Nagigets niyo yung point? Sino nabitag? Hirap na hirap daw ang DDS ipaliwanag si Tatay Digong. Sinong nabitag? Di yung napikon. Yung naniwala. Bakit? Ito kasi, sabi ko sa inyo, sa politiko, huwag kayo basta naniniwala doon. Tagal nyo na sa politika eh. Political vlogger kayo. Spokesperson ka pa ng dating administrasyon, di mo alam yan. Ina nito. Pasok eh. Gusto ko yung komentaryo ni Ben Tulfo rito. Suwak sa banga. Suwak eh. Nabasa ni Ben Tulfo. Hindi siya DDS ha. Hindi nga sila nagkakausap ni Tatay Digong. Ang nakakaalam po nitong sinasabi ni Ben Tulfo are mga DDS vloggers, mga DDS supporters, lahat ng DDS. Yung hindi DDS, hindi nakita. Ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Biglang nakakahawa. Biglang matanda. Dati handa na akong mamatay, matanda na ako. Mismo ka, Tatay Digong, pinaglaruan mo tong mga animal na to. Pinaglaruan kayo ni Tatay Digong. Akalain mo yung edad na yan, pinaglalaruan kayong mga bata. Yan ang sinasabi natin. Eto, hindi lang talino. Sanay yan sa ground. Tandaan nyo si Tatay Digong. Hindi yan pinanganak sa Malacanang. Sanay yan sa ilalim. Marunong yan. Maraming na good time na media rito. Correct! Pinaglaruan ng media. Para sa kanila, balita na to. Ito, gusto ko to sinabi ni... Mapakutol kita ako muna, Ben Tulfo. Alam ko mas pogi ka, pero channel ko to. Hindi. Joke lang. Si Tatay Digong, pag nagsalita, balita. Balita na yun. Ilang linggo na yung pagsasasalsalin ng vloggers, ng media. Bakit? Influencer si Tatay Digong, iba. Kayo na mag-isip, di na ako mag-uusga. Pag si Marcos ba nagsalita, ganyan? Balita. Si Tamba nagsalita, ganyan? Balita. Ontiveros, wala di ba? Pero pag si Tatay Digong nagsalita, grabe. Kay maka-DDS ka, kay galit ka sa DDS, balita yan. Pipick upin yan. Sure yan. Pick up yan. Pipick upin ng media, pipick upin ng dilaw, pipick upin ng pula, pipick upin ng DDS. Pag si Tatay Digong nagsalita, balita. Pag si Tatay Digong nagsalita, ang tao nakikinig. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig, as is, where is, balita na yan. Well, yung pangalawa, ito yung follow-up joke
birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. Oh. Malimit ito. Ginagamit niya rin sa Kongreso. At kung kanino. Again, listen carefully and watch. Listen carefully. Watch carefully. Ito yung kanyang sinabi naman. If I can say it to Marcos, if I can say it for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. Okay, makinig kayo mabuti. Tanong ko sa inyo, kahit kayo ay maka-Marcos, kayo ay makatamba, kayo ay maka-Ontiveros, tanong ko sa inyo, do you honestly believe takot si Duterte kay Marcos? Di ba? Kaya maraming nagalit eh. Napikon sila. Kasi alam nila, hindi totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. How do you find that? Ito yung pangatlong bihira. Posibleng sa pamilya niya lang, kaibigan niya lang to. Yung birong in the spirit of fun. Wala lang. Kasiyahan, no harm done, no pun intended. Well, enter Antonio Trillanes. Yun! Sausaw! Anong aso kaya ito? Hindi, wag aso. Sausaw. Anong asaw-sawan kaya ito? Toyo o patis o suka? Sige, sausaw ka na kasi hindi ka naman mananalo sa Senado ulit eh. Sausaw ka na kasi wala naman binatbat yung dilawan nyo eh. As usual. Madaling mabasa ang pinagsasabi nitong si Antonio Trillanes. Salamat nga pala sa Magdalo survey at number 5 ini. Oh, number 5 si Tulfo raw sa Magdalo survey. What a big accomplishment. Come on. Keep pulling my leg. Hindi siya naniwala, di ba? Bakit? Basa niya, pinasasakay siya. Nakita niyo yung contrast? Kasi may galaw ganyan ng politiko. Pasasakayin kayo. Nabitag sila ni Tatay Digong. Sakay sila eh. Si Tulfo, hindi na pasakay. Nasa top 5. Magdalo nag-ano. Ayun. Wala. Bakit? Kasi, ang difference, mahina utak nito si Trililing. Basa mo galaw nito. Ang talagang magaling, hindi ka mababasa ng kaaway. Yun po talaga. Trililing, basang-basa eh. Basa na. Number 5 sa senatorial survey ng inyong Magdalo. Sino? Ini. Thanks but no thanks. Okay, back to Trillanes. Sabi ni Trillanes, pathological liar daw itong si Rodrigo Duterte. Yan, pigo ng dilaw. Lalo na yan si Lamas. Ito si Lamas at saka siya. Parehas sila rin eh. Gusto niya mag-away si Duterte at saka si Marcos. Para yung ICC papasukin. Kasi yari sila pag nakabalik ang Duterte. Kaya sinisiraan. Ang ibig sabihin ng pathological liar, mga boss, yung taong walang sinasabing totoo at puro kasinungalingan na. Pangklase. Ibig sabihin, nasanay na yung pathological liar mabuhay sa kasinungalingan. Kaya naman, sa pananaw ni Antonio Trillanes, itong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, may amats. Ibig sabihin, may tama raw. Makikita mo dyan sa post niya, mga boss, at babasahin ko. The pathological liar in Duterte was in full display. Malalang amats nito. Tell me about it.
Mortal enemy number 1 nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siyang nakaupo pa, Senator pa si Antonio Trillanes. Sino kayang unang mag-uulianin dito sa dalawa? Si Tonyo? Very good question. Sino una lagay natin sa poll. Sa manunood ng replay, lagay nyo sino kaya una mag-uulyanin? Si Trillanes o si Tatay Digong? Saglit. Antayin nyo, lalagay natin pakisagot. Ayan, sagutin nyo sa poll tsaka sa mga sa replay, tsaka sa Facebook, sagutin nyo na lang po din O si Digong? Don't raise your hands. Please, if you know the answer, do not raise your hands so you don't get in trouble. Hindi, pinapoll ko na Kapag tinawag mo ang isang taong pathological liar dahil pilit mong binabasa ang mga palabrang lumalabas sa bibig niya at ginagamit mong patunay ito o ebidensya mo, Tonyo, mabibitag ka. Yun. Ibig sabihin, nabitag na. Nabitag. Kasi, kaya mo sinabing pathological liar yan. Kaya mo sinabing sinungaling yan. Kasi binabasa mo lahat. Yung sinasabi niya. At yung sinasabi niya, kung ano na yung sinabi niya, yun sa'yo. Hindi po ganon. Hindi po ganon magbasa ng isang tao. Bibigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa, isang vlogger, maraming kaso, puro mura ang sinabi. Paniniwalaan niyo yung sinabi? Walang ebidensya? Nagmura lang nagmura? Palipat-lipat ng kampo? Paniniwalaan niyo? Ganun po yun. Ganun ang ibig sabihin. Dapat ang binabasa mo sa tao, yung maging mautak ka, Trillanes. Ang tagal-tagal mo na dyan, paano ka naging senador, wala kang utak? No. Slow down. Baka nakalimutan mo yung may tinatawag pang white lie. Wala kasi sa bokabularyo ninyo, ikaw particular Tonyo, or iba sa atin. Nag-ibig sabihin ng white lie, pagsisinungaling para hindi ma-offend, masaktan yung tao because you want to be decent and courteous, but still, you're lying. Ginagamit din ito ni dating Pangulong Duterte noon. At so, it's an art of communicating para sa kanya. Sabi nga nung araw, marami nagsasabi, out of the box. Hindi siya templated. Hindi siya yung sinasabing typical na statesman kung tawagin ng iba dahil he's just be himself. May kasabihan, style makes a difference. Every person, they have their own style. One of a kind yan. Si Tatay Digong, one of a kind. Hindi talaga magaya. Siguro ang closest na pwedeng makagaya sa kanya si Basti. Pero wala ako nakakita ng ganyan na kaya niyang laruin yung galit, tapos patawa, tapos binibili. Tapos lahat nakikinig. Kay mura, kay galit, kay puri, kay biro, binibili. One of a kind si Tatay Digong. Pero itong si Tonyo, ikaw Antonio Trillanes, like you listen carefully, nababasa kita ng maigi. Basang-basa ang papel mo sa akin. Ako, Eto si Trillanes, wala. Hindi, kumbagat sa hindi sanay sa basa ang galawan niya. Basang-basa. Basang-basa siya. Malayo ito. Alam mo na agad kung anong puntirya ni Trillanes Diba? Alam mo na agad. Ito honestly sa mga Duterte, minsan mag-iisip kayo, ano yun? Ano yun, di ba? Tulfo bitag.
Di ko makakalimutan yung sa Senate hearing, yung estilo mong accusatory, prosecutorial ang dating. Nako, lagot ka. Senate hearing yan. Senate. Hindi yan paglilitis sa hukuman. Hindi ka prosecutor, hindi ka piskal. Etong ginagawa niya, mga boss sa akin, hindi ka matandaan. Kaya mas matindi ka, Trillanes. Sanay ka pagdating sa sinasabing pathological lying. That's what you are. Siya. Tanda. Ikaw yun eh. Si, galit sa sariling multo ito si Trillanes. Ano mo, Tonyo? May issue tayong dalawa. Ikaw at ako. Di pa tayo tapos. Well, there's one thing I'll say, mga boss. If there's any... Alam ko issue mo, Trillanes. Ulitin natin yan. Didiinan natin yun. May issue tayong dalawa. Ikaw at ako. Di pa tayo tapos. Nako, lagot ka ngayon. Tandaan mo, eto mag-iingat po tayo sa ganito. Trillanes, hindi pa kayo tapos. Hanggang ngayon, hindi niya nakakalimutan. Senador ka noon, sila wala sa posisyon. Kaya nga dapat ang isang trabaho lang. Wala namang masamang manita ka. Pero wag mo pe-personalin ng isang tao. Kasi pag pinersonal mo yan, humanda ka. Babaliktad ang mundo. Ngayon, ilan na Tulfo nakaupo? Ikaw, hindi ka na makakapasok sa Senado. Hindi ka mananalo dun. Pwede sumipsip ka ng sumipsip, mabigyan kang pwesto. Pero elected, malabo ka na dyan sa Senado. Pwede pa, local, national, wala ka na. Pag nabaliktad ang mundo, tapos ka. Pag nakaupo ulit ang Duterte, good luck sa inyo. Yung mga naninira kay Sara ng personal, yung mga naninira kay Tatay Digong ng personal, yung naninira kay Basti ng personal, good luck sa inyo. Walang masama. Sabihin nyo kung anong mali. Basta may kinalaman sa trabaho. May kinalaman sa sikmura ng bawat Pilipino. Pero pag pinersonal mo yan,